Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po ang bawat isa? Nagulat po ba kayo? O di ba? Hindi po tayo mapipigilan. Ipagpapatuloy natin ang ating gawain sa ating Saturday Oikos Bible Study. Pasensya na po, ipagpaumanhin niyo po kung medyo pre-recorded Oikos Bible Study ang gagawin natin, mga kapatid, sapagkat hanggang ngayon po ay nandito po ang inyong lingkod sa Tacloban Leyte Airport. Nagkaroon po ng delay sa eroplano ng Cebu Pacific. So sama-sama po kaming gabing-gabi na ang aming uwi. Pero naisip po ng inyong lingkod na ituloy pa rin ang ating Bible study, ang ating Oikos sa pamamagitan po ng pre-recorded Oikos Bible Study. So nawa ay mapakinggan ninyo at mapanood ang presentation ito. Ito po ay para sa inyong lahat, para sa kapurihan ng ating Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy. Mga delayed flights. Okay, bago po tayo magsimula, tayo po ay sandaling magsiyukod at manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa Sabadong ito ng gabi na kami po ay sama-samang nakikinig sa inyong munting gawain ito ng Saturday Oikos Bible Study. Patuloy niyo po kaming pangunahan sa gawain ito. Naway ang banal na Espiritu ang patuloy na gumabay sa bawat isa amin. Pagpalain niyo po ang bawat kapatid na nakikinig nitong pre-recorded Oikos Bible Study. Maraming salamat po sa inyo po ang lubos na kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon mga kapatid, ang paksa po natin ngayon ay may title na Ang Misyon na Hindi Imposible. Matatagpuan po natin ang talatang batayan sa aklat po ng Mateo chapter 28 verses 15 to 20. Kung kayo po ay may mga Biblia, bigyan nyo po ng panahon na basahin ang Matthew chapter 28 verses 15 to 20. Ngayon po ay diretsuhin na natin ang mensahe o ang aral na ating matututunan sa talatang batayan. Ito po yun mga kapatid, makinig po kayo. Ang misyon ay hindi lang para sa mga nagpupunta sa malalayong lugar tulad po dito sa Leyte, kahit po sa ibang bansa, kundi ang bawat isa ay tinawag para sa isang misyon, ang ibahagi ang pag-ibig at salita ng Diyos sa ating kapaligiran. Mga kapatid, ang ating buhay ay may layunin. Ang buhay mo, kapatid, ay may layunin at may saysay kapag ito ay nakatuon kay Kristo. Kahit mahirap, kasama natin ang Diyos para sa pagtupad nito. Ipakikilala ko po sa inyo si Diaconisa Rosalie Cruz na nakadestino mag-isa dito sa Tacloban Yemelip Mission Church na nakasama namin nitong 3 araw ng aming immersion subject sa IBC Masteral Class. Kaklase po namin si Jack Rosalie. Alam nyo mga kapatid, nakakabilib ang kanyang dedication at pananampalataya kay Lord upang tugunan at isakatuparan ng kanyang misyong destino sa lugar ng Leyte. Isama po natin siya sa ating mga panalangin dahil hindi po biro-biro ang kanyang misyon na ginagampanan dito sa Leyte. Grabe po talaga, hanep, astig. Ang misyon mga kapatid ay para sa lahat. Para sa iyo, para sa kanya, para sa mga katabi mo, para sa ating lahat. Hindi lamang para sa mga misyonero o misyonera tulad ni Jack Rosalie Cruz, kundi sa bawat isa sa atin. Ito po ay nagbibigay ng kahulugan sa buhay natin. Ang buhay ay may saysay dahil tayo ay nilikha ng Diyos para sa kanyang mga mabubuting gawa. Maaari itong gawin sa iba't ibang paraan mga kapatid, mula sa pagbibigay ng pagkain tulad ng ginawa po natin nung nakaraan, yung libreng lugaw at panalangin. Yung pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo o ng baha o ng dilubyo tulad po ng ginawa natin, hanggang sa simpleng pagbabahagi ng mabuting balita sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata tulad po ng ginagawa natin, yung ating receiver children
Bible School Ministry. Gayon din po yung pagsusuot ng t-shirt na may Bible verses. Gayon din po yung pag-post sa inyong mga Facebook accounts ng mga Bible verses. Gayon din po yung pagbibigay ng mga tracts sa inyong hanap buhay. At marami pa pong paraan, mga kapatid. Mag-isip-isip lang. Hindi po madali ang misyon. Magkakaroon po ng mga pagsubok. Ngunit kailangan nating magtiwala sa Diyos. I-surrender natin ang lahat sa Panginoon. Kapag gusto mong sumunod, maraming paraan. Hayaan siyang manguna sa buhay mo. Manatiling matatag. Ang pagsubok ay para tumatag ang buhay mo upang magtiwala ka sa ating Panginoon. Upang lagi ka sa Kanyang sumandal at manampalataya. Huwag po tayong bibitiw. Yan po ang ating aral at applications sa buhay ng ating pinag-aralan. Tayo po ay sandaling magsiyukod at manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos, salamat po sa araw na ito, sa gabing ito ng Sabado ng aming Oikos Bible Study. Salamat po sa mga anak mo na nakikinig at nagbukas ng presentation ito upang sama-sama po naming kainin ang spiritual na pagkain ngayong gabi. Salamat po sa pagbibigay ng misyon sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kaming tuparin ang aming misyon na naaayon sa inyong kalooban sa pamamagitan ng pag-ibig at paglilingkod sa kapwa. Bigyan niyo po kami ng lakas na harapin ang mga pagsubok at huwag kailanman sumuko. Gabayan niyo po kami, Lord, sa aming pagtupad sa aming misyong ito. Lord, pagpalain niyo po ang bawat kapatiran na nakikinig ngayon, na nakikiisa sa mga gawaing katulad nito, Panginoon. Pagpalain niyo po sila at gayon din ang kanilang mga mahal sa buhay, gayon din ang kanilang buong pamilya at sambahayan. Pagpalain niyo po ang aming munting iglesia, ang iglesia ng receiver na misyon ninyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang aming mga kapitbahay, ang mga bawat tao na dumaraan sa aming iglesyang ito. Pagpalain niyo po sila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.